Mga kapatid, Cheryl Cosim po ng News 5. Narito po ang update ukol doon sa low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Ito'y nakapasok na po sa loob ng Philippine Area of Responsibility at inaasahang maging isang bagyo by Friday or Saturday. Kasama po natin ngayon si Alvin Pura, siya po ang aming weather specialist dito sa News 5 para bigyan tayo ng update. So, Alvin, ito lumalabas, ito ang posibleng unang bagyo natin ngayong taon. Yes, Ma'am Cheryl. Itong ating possible na sama ng panahon is may possibility maging bagyo in the next 24 to 48 hours. As of now, ito ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Medyo malayo pa sa anumang part ng ating landmass. Pero kung titingnan nyo yung ating satellite Oo, maulap image, ano? sumasabit na yung kanyang trough or extension dito sa ilang parts ng Mindanao. Davao and Caraga Yes, Davao region. region, Caraga, some portions ng Leyte, and some portions ng Soxar region. And Oo. habang lumalapit pa yan at kumikilos pa palapit sa ating bansa, mas madadagdagan pa yung ating mga cloudiness at mga kaulapan ng mga kapit Pero sa atin. ang pinaka dapat pong maghanda rin mga kapatid ay sinasabi kumikilos daw ito pa northwest. Yes, So Cheryl. yung mga kapatid po natin dyan sa Eastern Visayas, sabi mo kanina Alvin, hindi po daw ito inaasahang magiging malakas na bagyo, kaya lamang po ito ay magiging maulan na bagyo. Yes, Cheryl, yung ating... Ano ang dahilan? Oo. Kadalasan, kapag ganitong meron tayong amihan o northeast monsoon, active yung ating tinatawag na shear line. So, baliktad dyan. Paghabagat, meron tayong southwest monsoon. Ngayon naman, amihan, meron tayong northeast monsoon na nakakadagdag sa mga pagulan ng ating mga sama ng panahon. As early as Thursday to Friday, meron na tayong mga possible na mga pag-ulan dito sa mga areas ng eastern to central Visayas. Ayan, Friday, Eastern Visayas, kasama dyan ang Central Visayas, including Cebu City, Caraga region. So, by Friday to Saturday, doon natin nakikitang pinakamalapit itong possible na tawagin nating Bagyong Ada sa ating landmass or kalupaan. And then by Saturday, extended na po yung ating mga rains dito sa Bicol region. So, nandyan yung Mayon, mas tataas yung ating mga tsansa ng mga mudslides and lahar. So, kung mapapansin mo dito sa ating satellite image, yung ating concentration ng mga pag-ulan ay nandito sa northeastern part. Yan yung interaction ng ating shear line dito sa ating binabantayang sama ng So again, Alvin, starting tomorrow hanggang weekend, ano yung mga probinsya na kailangan maging handa sa mga tuloy-tuloy na pag-ulan? Yes, Cheryl. Gradual nga yung ating effect nitong ating binabantayang sama ng panahon. So by Thursday, lalapit yan sa atin. So mostly, eastern section ng Mindanao and Visayas ang dapat mag-prepare for now. And then, some portions ng Central, Visayas, and Bicol region naman by darating na weekend. Again, gaya ka ng binanggit mo kanina, hindi natin ito nakikitang maging isang super typhoon or maging isang super bagyo or kahit umabot sa typhoon category. Sa ngayon, wala pa yun sa equation natin. Pero dahil sa interaction yan doon sa ating shear line, meron tayong nakikitang rainmaker o magkakaroon tayo ng mga possible na malawakang pagulan na possible magdulot ng malawakang dulot nitong ating binabantayang sama ng panahon. Ayan mga kapatid, updated na po kayo, kaya maging handa at mag-ingat po kayo. Patuloy kayong tumutok sa News 5 sa One News at 1PH para sa iba pang maiinit na balita.